Talagang binuking pa ako ni Sir Jasser. Sinabi lang niya in short, madaldal talaga ako. Pero glory to God mga kapatid, pwede ba nating palakpakan muli ang ating Diyos na buhay? Alam niyo po, wala po sa tao ang kapurihan. Pero totoo nga na ang Diyos ay gumagamit ng mga tao. Pero again, all glory belongs to God. Lahat po ng bagay ay para sa Diyos. Lahat ng bagay ay patungkol sa Diyos. At purihin natin siya sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Kahit di natin maintindihan, purihin natin siya. Pero ngayon nga mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na buksan po natin ang ating Biblia sa Romans 6:6-7. At tingnan po natin yung talata dyan. Sabi dyan, "For we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been set free from sin." Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin at magbigay tayo ng galang sa ating Panginoon. O dakila naming Ama, Diyos na mapagpala sa lahat, Diyos na makapangyarihan, tinataas ka namin sa hapong ito. Tunay nga, Lord God, na damang-dama namin ang iyong presensya. Kanina pa lamang, Lord, sa mga awitan, Lord, hanggang sa mga oras na ito, sa amin pong pagtalakay ng iyong mga salita. Gabayan mo po kami, Lord, at lahat po nawa, Lord, ng inyo pong gustong iparating sa amin, ay amin pong maunawaan, at ito po ay patuloy na tumanim sa aming mga puso, at patuloy po itong magsilbing paalala sa amin sa lahat ng panahon, Lord God, na ito yung mga salita mo, ito yung mga naglalaman, Lord God, ng gusto mo. Ito, Lord God, yung mga instructions na dapat naming sundin sa buhay namin na ito. At alam namin, Lord God, na maraming mga bagay ang ginagamit ng kaaway upang linlangin kami, papalayo sa iyong mga salita, gaya na lamang sa patungkol, Lord God, sa kalayaan, sa freedom, na patuloy namin tinatalakay ngayong buwan na ito. Tunay nga, Lord, na napakadami, Lord God, na paalala, napakaraming mensahe, Lord God, ang sinasabi mo upang kami maliwanagan. Patungkol, Lord God, sa tunay na kapayapaan, sa tunay na kalayaan, Lord God. At ito nga, Lord God, ang aming babaunin every day of our lives. Lord God, sa hapong ito, itag mo po sa inyong likuran. Nawa ang inyo pong mga salita, ang katotohanan, Lord God, na mula sa iyong siyang may hayag. At ikaw ang makita ng bawat isa, ikaw ang mapapurihan ng bawat isa. Again, Lord, dalangin din namin sa mga kapatid namin na wala pa rito. Pag-ingatan mo po sila. Huwag mo po silang hayaan, Lord God, na mapahamak. At sa mga kapatid namin, Lord God, na ngayon nakatutok sa amin pong live stream talagang pagpalain nyo rin po sila. Bagaman hindi sila maka-attend, Lord, o hindi sila makapunta rito. Paramdam nyo po sa kanila, Lord God, na kasama nyo po sila. At sa hapong ito, Lord, tinataas ka namin, dinadakila namin ang iyong pangalan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at Hari, Panginoong Jesucristo. Amen, amen, and amen. Palakpakan muli natin ang ating Diyos. Maaari na po tayong umupo. Nandyan ba yung ating PowerPoint? Na-open. Yan. So, again, mga kapatid, ano nga ulit yung ating topic or yung ating pong theme for this month? Freedom in Christ. So alam ko, for the whole month, talagang napakarami na nating tinalakay patungkol sa topic na ito. Pero I think this will be the last week na maririnig niyo po yung patungkol dito kasi papasok na yung next month. At sana po, pakinggan nating mabuti at talagang namnamin natin yung salita ng Diyos sa mga pagkakataong ito. Sabi dyan, sa akin pong inihanda na PowerPoint, sabi po dyan, yung title ng ating i-discuss today is The Real Freedom. So, yung Romans 6:6-7, ayan po, basahin natin. "For we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with, and we should no longer be slaves to sin. Because anyone who has died has been set free from sin." Now, mga kapatid, bakit kaya real freedom? Bakit real freedom? Kasi, alam niyo po, meron talagang sinasabi yung mundo patungkol din sa freedom. Pero alam ko, naunawaan na natin during the past few weeks, for the whole month,
na ano ba talaga yung totoong freedom. Ano? Pero once again, gusto kong i-diin sa inyo mga kapatid, that the idea of this world about freedom is a fake freedom. And the real freedom is the freedom that we have in Christ. No? Naalala ko nga mga kapatid, kasi sino sa inyo na nakaranas ng umorder sa online shop? Mga online shops. Lazada, TikTok, ano pa ba? Shopee, ano pa ba? Temu, ano pa ba? May Temu, bago eh. Pero naranasan nyo na ba na umorder kayo ng produkto? Siyempre, nakita nyo yung produkto dun sa website, talagang ganda. Tapos nakita nyo, mura pa. Siyempre, akala nyo, magandang deal na to, magandang purchase na to. It's the perfect purchase for me. Kasi yung bagay na kailangan ko, nakita ko, ang ganda niya, mukhang magpa-function siya na maayos, tapos nakita ko, mura pa. Antindi, in-order mo ngayon. Nag-add to cart ka, tapos nag-check out. Pagdating sa'yo ng product, laking gulat mo na yung product pala na nakita mo online, iba pala dun sa pinadala sa'yo. How many of you naranasan na yung ganun? Yung na-expectation versus reality ka. Masakit sa damdamin, di ba? Nakakagalit at nakakainis. Pero alam niyo po mga kapatid, same with that kind of scenario, na tayo pala, pagdating sa freedom na inaakala natin, na gustong-gusto natin, na magkaroon tayo. Minsan nauuwi ito sa ganong klaseng scenario Sa kagustuhan nating makalaya or magkaroon ng freedom, ang ending, lalo pa tayong nagiging trapped. No? Kasi, kagaya nag-expect ka na yung product na gusto mo, makukuha mo base dun sa nakita mo. At saka yung promises niya, itutuparin niya talaga. Tapos pag na-receive mo siya, yung satisfaction sa sarili mo, na mararamdaman mo, ang ending, kabaligtaran pa yung naranasan mo. So, let's talk about what does freedom really look like? Kasi may kanya-kanya tayong ideya. Yung mundo, may ideya ng freedom. Yung Bible, meron ng ideya ng freedom. Pero nga ba talaga yung freedom, yung real freedom? What does real freedom? Hindi ko na lang nailagay. What does real freedom look like? No? But bago natin talakayin yung real freedom, tingnan muna natin talaga ano ba yung fake freedom. Kasi maraming fake freedom No? At yung mundo natin, ito yung binibigay sa atin. Pero marirealize mo na yung freedom na binibigay sa ng mundo, yung sinasabi niya, kaya mong gawin, pwede mong gawin, lahat ng gusto mo, ito yung tinatawag nilang trap. How many of you, palagi nyo nakikita sa social media o sa mga video o sa mga pina-follow ninyo, sabi niyo, sundin mo yung puso mo. Sundin mo kung ano yung gusto mo. Gawin mo kung ano yung gusto mo. Maraming beses natin napapakinggan yan. Maraming beses nating napapanood o napapakinggan sa mga pina-follow natin. Pero, yun yung problema. Dahil paulit-ulit mo siyang napapakinggan, akala mo, yun na yung totoo. Later, did you know na iba pala yung ideya ng freedom na meron or gustong ibigay sa atin? Yung freedom na sinasabi sa Bible, which is the kind of freedom that we really need. The problem with fake freedom, mga kapatid, is it always over-promise. Ibig sabihin, talagang papangakuan ka, tapos paasahin ka. No? Ito na yung problema natin, mga kapatid, kasi with regards sa sin, no? Sabi ng sin or sabi ng kalaban natin, gawin mo lahat ng gusto mo at magiging masaya ka. Na yung kasiyahan mo, yung satisfaction mo, makukuha mo pag nagawa mo lahat ng gusto mo. Ang problema dito, mga kapatid, sin always or often looks appealing. Pero mapapansin mo rin that sin always offers pleasure. It also offers freedom, as we say it. Binibigyan kanya ng maling konsepto ng freedom kasi sinasabi niya, kaya mong gawin lahat, pwede mong gawin lahat.
Tapos, binibigyan ka rin niya ng power to control, to manipulate. To manipulate you, and for you to also manipulate others. Ito na yung problema natin mga kapatid, kasi talamak na talamak yan dito sa mundo natin ngayon. And at some point, ito yung escape na sinasabi ng mundo na kailangan natin. Pero ang totoo mga kapatid, it's all a trap. Palagi siyang nangangako, pero lagi siyang napapako. Kaya nga, sin, gives you an idea of the fake freedom. At sa pamamagitan ng sin, pinapaasa ka nito. Sabi diyan, it overpromises, but it also underdelivers. Ibig sabihin, kung lahat ng pinangako niya, akala mo maganda yung mapupunta sa'yo, pero ang ending, pangit pala. Akala mo mas mapapabuti ka kapag ka nagkakasala ka, pero ang totoo, mas napapahamak ka. No? At ito yung ideya ng mundo na gusto niyang ibigay sa atin . Kaya nga, we need to be beware of fake freedom. No? Sabi ng mundo, gawin mo lahat ng gusto mo. Ang problema, yung mga gusto mong gawin, madalas, ito yung mga ayaw ng Diyos na gawin mo. So magkakasala ka ngayon sa Diyos. At makikita natin na lahat ng promises ng sin sa'yo, hindi niya tutuparin. Akala mo, pabubutihin niya yung kalagayan mo, pero hindi pala. So same, kung umorder ka ng produkto online, akala mo, may enjoy mo na yung produktong darating sa'yo, pero pagdating sa'yo, bato pala. Wala ka na ibang choice, panghilod mo na lang. Diba? Ito yung mahirap mga kapatid. Pero ito yung kadalasang nangyayari sa atin bilang mga tao. Kaya nga, kung babalikan natin, napakaganda ng istorya talaga ng the parable of the lost son or the prodigal son. Sino dito nakaalala nung diniscuss ko itong parable na ito? Napakaganda po nito mga kapatid. But as we see it, we can also see yung concept ng freedom na sinasabi sa Biblia dito sa parable na ito. So alam niya na lahat ng nangyari. Sabi diyan, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, "Father, give me my inheritance. Give me my share." Kahit buhay pa yung ama niya, kinuha niya na or hiningi niya na yung mana niya. Which is kalapastanganan ito para sa kanyang ama. Napakalaking kalapastanganan ito. So, sabi diyan, ang ginawa naman ng ama, he divided his property between them. So binigay niya, ginrant niya yung wish nito. Pero alam naman natin kung bakit gusto ng anak niya na kunin yung kanyang share, yung kanyang mana. Kasi gagamitin niya sa hindi maganda. Sabi diyan, not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country. Naglayas siya, parang yung nag-testimony kanina, parang gusto niyang gumala. Pero glory to God. Makikita natin yung kabutihan ng Diyos na nangyari sa buhay niya at sa buhay nung tinutukoy dito sa parable ng ating na mula sa Biblia. So sabi diyan, he set off for a distant country. Pakalayo-layo talaga siya para walang makakita dun sa gagawin niya. And then he squandered his wealth in wild living. Ibig sabihin, ginamit niya yung kanyang kayamanan na nakuha para gamitin sa mga walang kapararakan na bagay o walang katuturan na mga bagay. Mga bagay na hindi kalugod-lugod para sa kanyang ama at para din sa ating Diyos. So, in short, ginamit niya yun para i-satisfy yung desires of his flesh, and not live according to what God said or what God is saying in the Spirit. So, sabi diyan, after he had spent everything, there was a severe famine. So, nagkaroon na ng famine in that country. Nagtagutom na. Pahirapan na yung pagkain. And he began to be in need. Ubos yung kayamanan niya. Ginastos siya sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Sa mga bagay na alam niyang nagkakasala siya against his father and God. Sabi diyan, so he went and hired himself out to a citizen. So namasukan siya. Kasi walang-wala na siya . Para makakain lamang siya, talagang naging servant siya. Ipinasok niya sarili niya na bilang isang alipin. At sabi diyan, who sent him to his fields to feed pigs. Na-imagine nyo ba? Na kayo, ang yaman-yaman nyo, ang dami nyong pera dati. Pero ngayon, dahil nagtagutom, naubos na lahat ng pera ninyo, wala kayong ibang choice para lang makakain. Kailangan nyo mamasukan bilang alipin. At ang trabaho nyo pa,
alagaan yung mga baboy, alagaan yung livestock. No? So sabi diyan, he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Same with the concept na binibigay sa atin ng mundo. Akala natin, no, pag nagpakalayo-layo tayo sa piling ng ating Ama, the one who sustains us, the one who provides for us, the source of everything that we have. Akala natin pag nagpakalayo-layo tayo from Him, doon tayo magiging tunay na malaya. Sa panahong kaya na nating gawin lahat ng gusto natin. At hindi na tayo sumusunod sa ating Ama. The one who provides, the one who guides us, the one who has become our source for everything. No? So, dito mga kapatid, makikita natin na the idea of fake freedom really leaves you, no? Doon sa punto na ikaw ay trap na. Dumarating sa punto na kapag ito yung pinurso mo, marirealize mo yung sarili mo, nasa isang trap ka na pala. Akala niya dyan magiging masaya siya pag nakuha niya na yung yaman niya at pag nagamit niya sa gusto niya, sa mga bagay na gusto niya. Pero ang ending, nagsisi siya, na-realize niya, mali pala yung ginawa ko. At ngayon, nahulog na ako dito. Wala na akong ibang no choice kundi magpaalipin na lamang para ako'y makakain. Samantalang yung alipin ng aking ama, andun. Siguro ang sarap ng pagkain nila. Sa piling ng ama ko, sa piling ng provider ko before, sa piling ng source. No? At dito natin makikita mga kapatid na akala niya, doon niya makikita yung totoong kasiyahan, yung totoong satisfaction sa buhay. So nakikita natin that sin really overpromises, but it also underdelivers. Na akala natin, totoo na yung mga pangako niya, na magiging masaya ka kapag ginawa mo yung mga gusto mo, ginawa mo itong mga ganito ganyan, pakalayo-layo ka sa Diyos. Pero ang ending, talagang ipapahamak ka pa talaga niya. So, now that we have established yung fake freedom, mga kapatid, basahin naman natin itong Romans 6:20-21. When you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. What benefit did you reap at that time when the things you are now ashamed of? From the things that you are now ashamed of. Those things result in death. Nakikita niyo na mga kapatid. No? Kung titingnan natin yung sitwasyon nitong prodigal son, para itong ganito eh. Nakita na ba kayo ng isda na nawala sa tubig? Dahil nainggit siya siguro sa mga nakikita niya na nasa lupa. Sabi niya, gusto kong umalis dito sa tubig. Gusto kong pumunta sa lupa. Gusto kong gawin yung mga ginagawa nila. Pero ang ending, bakit? Kasi he needs water to survive. That is where his natural habitat is. Nandun lahat ng kailangan niya for him to live. Pero nang lumabas siya, certainly death awaits him. So tingnan mo yung katabi mo, baka kagaya ng isda. Hindi naman. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Pag nakita niyo yung kapatid niyo na medyo parang nakanganga na, ano niyo, kasi baka ma-realize niyo, kahawig na nila yung isda. Pero ito yung katotohanan mga kapatid, ano? Minsan, sa kagustuhan nating maging malaya, magawa yung mga bagay na gusto natin, lalo tayong napapahamak. Ang ending, akala natin magiging masaya tayo doon, pero magiging miserable pala yung buhay natin. Amen po ba? How many of you nagaya na sa isdang ito? Kasi ako dati backslider ako, akala ko no, hindi ako malaya kasi ang daming hindi pwedeng gawin eh. Sabi ng Diyos, ganito dapat. Sabi ng salita ng Diyos, ganito, ganyan. Pero ayokong gawin eh. So ang ending, hindi na ako nag-active sa church. Hindi ko rin nagagawa yung mga bagay na yun. Maraming pagkakataon sa buhay ko, nasuway ko rin yung salita ng Diyos. Akala ko that time, I am truly free. Pero later on, I realized, napakabuti ng Diyos kasi kahit na alam ko na mahirap yung dinanas namin kasi nagkaroon kami ng problem within the family, may mga family members din kaming nawala,
And that's the time when I truly realized na akala ko magiging masaya yung buhay sa labas. Yung pala mas masaya yung buhay sa loob, sa piling ng Diyos. Because kung ihahambing yung sitwasyon ko noon, when I first encountered Christ in my life, and up until that time na lumayo ako sa piling niya, talagang mas ginugusto ko na bumalik sa piling ng Diyos, sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. For several years, hindi ako nag-attend ng church. Kasi kung ano-ano reason ko, busy ako sa work ayoko gano'n. Kahit ini-invite ako mga friends ko na mga Christians din, ayoko umattend. Busy ako Kung ano-ano dinadahilan ko. Pero ang ending mga kapatid, alam nyo, when bumalik ako, after a very long time, nung bumalik ako sa church, nung sumamba ulit ako, talagang hindi pa ako nakakapasok ng pintuan ng church. Grabe na yung iyak ko. Talagang nararamdaman ko yung pagmamahal ng Diyos. Kasi akala ko nung time na yon, malaya ako kasi nagagawa ko lahat ng gusto ko. Pero later did I realize na hindi pala yun yung kalayaan na gusto ng Diyos na ibigay sa akin. Kasi alam niya na yung kalayaan na meron ako sa isip at sa puso ko na dinidesire ko during that time, yung kalayaan na magpapahamak palalo sa akin. Yung kalayaan na maglalayo sa akin sa Kanya. So, thank you Lord, kasi alam ko, hindi lang ako yung nakaranas ng ganun. Lahat tayo, at some point in our lives, talagang nag-less tayo from God's, sa poder ng Diyos, pero patuloy niya tayong iniintay, patuloy niya tayong binabalik sa Kanyang piling. At ngayon naunawaan natin na yung Diyos natin, mahal na mahal tayo at gusto niya maging parte tayo ng pamilya. We can't help but be thankful. Amen po ba? Lahat po ba tayo thankful na tayo parte ng pamilya ng Diyos ngayon? At hindi tayo nagaya sa isdang ito? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. Now, kung may fake freedom, kala natin malaya tayo, pero kapahamakan pala yung naghihintay sa atin. Siyempre, merong real freedom. No? At yung real freedom na meron tayo ngayon is, alam natin that it's because of Christ. Not because of our own efforts or of our own doings, but because of what Christ did on that cross. No? Kasama niya na tayong namatay doon sa krus. Kaya kung tayo namatay na, ibig sabihin, na-serve na yung parusa na para sa ating mga kasalanan. At ngayon, malaya ka na, kapatid, mula sa kasalanan. Hindi ka na bound to pay for your sins. Bakit? Because it's already paid. Kaya mo bang bayaran or babayaran mo pa ba yung bagay na bayad na? Hindi na. Amen? Hallelujah. That's why Christ really sets us free. So, when Jesus Christ came into our lives, hindi siya parang makasalanan tayo, tapos na-add si Jesus sa buhay natin, and na-forgive tayo, yun na. It's more than that. What Jesus Christ did really is, to make you surrender your old sinful life, and He is now giving you a new one na mula sa Kanya. Kaya nga sinasabi sa Biblia, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay hindi na nabubuhay para sa ating mga sarili, kundi si Kristo na yung nabubuhay sa atin. So it's no longer you or your old self yung existing ngayon. Ang existing na sa'yo ngayon, sino? Si Kristo na. Hallelujah. So basahin natin ulit mga kapatid, balik tayo dun sa prodigal son. Sabi dyan, when he came to his senses, ito na, nagkaroon na siya ng change of mind, metanoia, repentance. He said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. He made the decision. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me one of your hired servants. Nakikita niyo na mga kapatid, that this is the problem. That even though we understood that Christ set us free, we still live as if we are still in bondage. We're still slaves. At that moment, dahil hindi niya naunawaan
yung gusto ng tatay niya or ng father niya, or yung desire ng father niya na bumalik siya. Ang expectation niya, dahil siya naman yung lumayas, siya naman yung umalis, pagbalik niya, magagalit yung ama niya sa kanya. It's guilt, it's shame, and it's fear yung nararamdaman niya. Kasi alam niya sa sarili niya nagkasala siya. Ito na yung problema. Pag nagkakasala ka talaga, yung guilt, yung shame, at yung fear, talagang ramdam na ramdam mo yan. At gagamitin niya ng kaaway para sabihan ka o i-convince ka na huwag ka nang bumalik sa ating Panginoon. Kasi hindi ka na worthy para humarap sa Kanya, para tumawag man lang sa Kanya, o humingi man lang kahit maliit na pabor para sa Kanya. Pero ang katotohanan, mga kapatid, walang pakialam ang Diyos. Because pinagbayaran na ni Kristo lahat ng kasalanan mo. Kaya kung lalapit ka sa Kanya, you are very much welcome. You are no longer bound to your sinful nature. As long as you repent, you change your mind, your heart, everything about you. And you receive God's grace. His mercy. Kaya niyang patawarin lahat ng kasalanan mo. Kaya kung naiisip mo na dahil sa kasalanan mo na nagagawa, hindi ka na pwedeng lumapit sa Diyos, nagkakamali ka. God pretty much want you to approach Him even though you're at your weakest. Even though you're at your sickest. Ano ba yan? Yung talagang malubahin sakit mo. Yung times na walang-wala ka ng matakbuhan, desperate ka na, God is waiting for you. Sabi nga dyan, no? For we know that our old self was crucified with Him. Yung dating ikaw na makasalanan, wala na. So that the body ruled by sin might be done away with. That we should no longer be slaves to sin. You see, He has set you free from being slaves to sin. No? Kasi namatay ka na kasama ni Kristo. Sabi din sa Biblia. So, hindi ka na obligated na pagbayaran pa. At napakaganda maunawaan, mga kapatid, na yung real freedom na binigay sa atin ng ating Diyos is the freedom na maging sakop pa rin tayo ng parusa ng kasalanan. Kaya minabuti niya talaga na yung dati mong buhay, alisin na, ibaon na talaga yan, at bibigyan ka niya ng panibagong buhay. Regeneration, panibagong buhay. No? Alam nyo, sino din nakapanood na nung Green Bones? May nakapanood na po ba ng Green Bones? Istorya yun ng mga preso. No? At napakaganda ng story. Pero may nakakalungkot na part doon. Kasi grupo-grupo sila ng mga preso. At during that time, syempre, alam naman natin, pag preso ka, anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Makalaya. Yung desire mo, makalaya. But the problem is, kung mapapanood nyo yun, mapapansin nyo yung character na to, si Mang Gardo. No? Siya yung unang lumaya doon sa samahan nila. So nakalaya na siya, masaya na yung mga kaibigan niya. Masaya na. Talagang dumating sa punto na lumaya siya. Masaya yung mga kaibigan niya. Pero alam nyo, several minutes after, ibang scene na to, ibang timeline na siguro yon. Pero ang ending, bumalik ulit siya dun sa kulungan. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi niya, kung di ako nagkakamali sa pagkakaalala ko, ang sabi niya parang ang hirap pala mabuhay sa labas. Parang hindi niya na alam kung paano mabubuhay sa labas. Sa tagal niyang nakapiit, sa tagal niyang nasa kulungan, nakakalimutan niya na paano mamuhay sa labas. Kaya mas pinili na lang niyang bumalik ulit dun sa kulungan. Kasi doon na siya sanay. Parang yung mentality ng isang tao na nasa kulungan, yun na yung mentality na meron siya at yun na yung parang niyakap niya ng lubusan. Na akala niya mas marami siyang magagawa para sa mga kaibigan niya pag nasa loob siya. Which is ang ending naman, napakaganda ng ending, kasi hindi ko pinapromote pero magandang story kung titingnan ninyo. Marami kang mga marirealize din. Pero again, siguro ang mindset niya, mas marami akong maitutulong sa mga kaibigan ko pag nandito ako sa loob, pagkasama ko sila.
Ang problema, no? Hindi niya na-realize, mas marami siyang pwedeng gawin para sa mga kaibigan niya kung siya'y nasa labas. So yung kanina, yung isda, nasa loob na siya ng presensya ng Diyos, nasa loob na siya saklaw siya ng Diyos, ano? Pero bigla siyang lumabas, kaya siya napahamak. Ito naman, galing siya sa labas ng presensya ng Diyos, kasi nakapiit siya eh. Ibig sabihin, nagkasala siya. Pero dahil sa tagal niya nang namumuhay sa kasalanan, nung pinalaya siya ng Diyos, yung mentality pa rin niya bilang slave, yung meron siya. Kaya ang ending, hindi niya natagalan. Bumalik ulit siya dun sa pagkakasala. At huwag sana mangyari to sa atin mga kapatid. Pero alam naman natin that this is the reality for us Christians. Sa mga backslider dyan, alam niyo yung tinutukoy ko. Dati kayo makasalanan, nakilala niyo si Kristo. Pero that time, kayo yung sumuko sa pagsik sa Kanya. Nalayo ulit kayo sa Kanya. Pero sana mga kapatid, one day like me, you will also find yourself again sa piling ng ating Diyos. No? Sa poder ng ating Diyos. So, napakaganda na maunawaan natin na nung pinalaya tayo ng ating Diyos, He really made us a new creation. Kasi alam niya that our past will always keep on coming back. Pilit niyang babangon. Kahit ibaon mo yan, pilit niyang babangon. Kaya nga, napakaganda maunawaan natin that we are not just forgiven. Di tayo pinatawad lang ng Diyos from our sins, kundi talagang reborn. You are now born again. No? At ito yung kailangan nating maunawaan, that you are a new creation. And you have the freedom to be who or whom God created you to be. Meron kang kalayaan na maging kung sino man yung gusto ng Diyos na maging ikaw nung nilikha ka niya. At kung hindi mo maunawaan, kagaya ni Mang Gardo, na kaya ka pinalaya ng Diyos kasi may purpose siyang panibago sa iyo na ipapagawa habang nandun ka sa labas ng kasalanan, ang tendency mo talaga, babalik ka dun sa dati. So we really need to have this change of mind na tinatawag. Change of heart. Change of motives, change of perspective, change of the way we think, change of the focus na meron tayo. No? Kasi kung hindi mangyayari yan sa buhay mo, kung walang mababago sa pag-iisip mo, you're still slaves to your previous master. Nung pinilaya ka na, iba na yung master mo. Si Jesus Christ na. Nung pinilaya ka niya sa kasalanan, ang sinusunod mo na dapat, si Jesus Christ na. Hindi yung sarili mo. Hindi yung kasalanan. No? Hindi yung fake freedom na meron ka sa isip mo. But the idea of real freedom na binigay sa ng Diyos by making you a new creation. His new, but old creation. New dahil nirenew ka niya, you are being reborn. Pero old, bakit? Kasi binabalik ka niya dun sa original na design niya sa'yo. Sa original na purpose mo. No? And your purpose is to glorify God. To fill this earth, for this world to be filled with people who worship God, who bring glory to Him kahit saan man. So, again, mga kapatid, in Galatians 2:20, I have been crucified, sabi dyan, with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi na pala ikaw yan. Si Kristo na pala. Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Kung hindi mo tatanggapin na ikaw ay patay na, mahirapan kang ipamuhay si Kristo. Mahirapan kang mamuhay ng kagaya ni Kristo. Bakit? Kasi you're still a slave to your previous master. But kung maintindihan mo na ngayon, hindi na ikaw yung nabubuhay dyan sa sarili mong yan, kundi si Kristo na, who is your new master.
talagang hindi ka makakalaya o hindi mo magagrasp yung sinasabi ng Biblia na totoong kalayaan. So, sabi niya sa Romans 6:18, you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Kung dating ikaw ay alipin ng kasalanan, ngayon ikaw ay alipin na ng katuwiran. Alipin ka na ni Kristo. No? Kung dati lahat ng ginagawa mo ay pawang mga bagay na nakakapagpadismaya o nakakapagpalungkot sa Diyos, nakakasakit sa Diyos, ngayon ang ginagawa mo na puro bagay na nakakalugod sa Diyos. So, lahat tayo, we have dreamt of this day, na lahat ng gawin natin, talagang pawang makapagbigay ng kapurihan sa Diyos. Amen po ba? At kagaya nga kanina ng ating mga illustration, this is also one of the best illustrations para makita natin of what freedom really is. Nakakita na ba kayo ng butterfly? Ano siya before siya maging butterfly? Caterpillar. Kung ikukumpara nyo, ihambing nyo magkatabi, halimbawa, butterfly at caterpillar, sa tingin nyo, alin yung mas mukhang malaya? Siyempre yung butterfly. Bakit kasi kaya niyang lumipad? Kaya niyang makatravel into other distances nang mas mabilis kesa dun sa caterpillar. At the same time, aesthetically, mas maganda siya kesa sa caterpillar. Talagang nakikita natin na lahat ng potentials ng caterpillar, nung siya ay naging butterfly, na ilabas. Pero again, it won't happen kung hindi siya mag-undergo sa tinatawag na metamorphosis. Pupunta siya sa isang cocoon, he will spend time with that, at afterwards, paglabas niya, butterfly na siya. So sa atin bilang mga mananampalataya, kung ikaw ay alipin ng kasalanan, you were just like the caterpillar. Napakarami mong potensyal, napakarami mong pwedeng gawin, napakaraming magandang bagay ang nilagay ng Diyos para sa'yo. Pero dahil bihag ka ng kasalanan, hindi mo magawa-gawa. Pero up until such time na makilala mo ang Diyos, you undergo this process of changing. This process of evolving. Evolving yung nangyari dyan eh. Pero ang totoo talagang, yan na talaga yung ideya ng Diyos para sa Kanya. May kailangan lang siyang pagdaan ng proseso. So, do you want your potentials? Do you want God's perfect plan for you to happen? You need to undergo the process. At kasama sa proseso na yon, mga kapatid, yung pagpapalaya sa inyo mula sa kasalanan. Because sin is the great problem of humans. Sin is the biggest factor kung bakit yung mga tao, nabubuhay sila at namatay sila nang hindi nila na-reach yung full potential nila. Kaya kailangan ng Diyos na alisin kayo mula sa pagkabihag ng kasalanan para mailabas yung full potential ninyo at magawa nyo lahat ng bagay na pinapagawa ng Diyos sa inyo para sa Kanyang kaharian. So, imagine, someday, you will be like this butterfly. Napakaganda. Gusto nyo bang makalaya? Gusto nyo bang mailabas lahat ng mga potentials ninyo? Gusto nyo ba na one day, everything you do and everything that you are, glorify God? Parang mahina yata. Gusto nyo ba that one day, yung potentials na meron kayo, mailabas ninyo at the same time, kung sino kayo at kung ano yung mga ginagawa ninyo, ay pawang magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, this won't happen if we won't understand God's truth and His grace. So let's talk about truth and grace. Freedom, sabi dito, is a daily walk, not just a one-time event. Sabi nyo nga, it's a daily walk. It's a daily walk. Yung
kalayaan or yung freedom, mga kapatid, will happen if you have full understanding of the truth and yung truth na natanggap ninyo ay ipinamumuhay nyo talaga. Sabi nga, no? Ng ating Panginoon Jesucristo dyan, sabi dyan, to the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teachings, kapag ginawa nyo lahat ng aking tinuturo, lahat ng sinasabi ko, lahat ng instructions ko, you really are my disciples. Then, you will know the truth, and the truth will set you free. Freedom is a daily walk, not just a one-time event, mga kapatid. May condition. If you follow my teachings, and that time, you will be His disciples. If, ito yung condition, kung gagawin mo lahat ng tinuturo niya, paniniwalaan mo lahat ng katotohanan na binibigay niya sa'yo, then you will be His disciples. And right after that, you will know the truth. You will have this full understanding of the truth, and the truth will set you free. Doon na mag-uumpisa yung kalayaan na meron ka. Kapag naunawaan mo, no, na ikaw ay bihag ng kasalanan at ngayon, pinalaya ka ni Kristo, hindi dahil sa sarili mong ginawa, kundi dahil sa ginawa niya para sa'yo, kaya ka naging malaya, you will now be set free. But again, ngayon bang pinalaya ka ni Kristo, doon na lang ba natatapos yon? Siyempre hindi. Sabi dyan sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Ito na yung sinasabi natin kanina, no? Kaya ang paalala sa mga taga-Galatia, stand firm. Tapos may nabanggit dyan, be burdened again. Bakit? Kasi may tendency talaga na bumalik tayo. At nakita natin yan throughout the history of Bible. Susunod tayo and then susuway tayo. Susunod tayo and then susuway tayo. Ganun ang nangyayari sa atin eh. Kaya nga dapat nating maunawaan, after we understand God's truth that will set us free. And as we live out the truth, yung grace ng Lord patuloy niyang binubuhos sa atin. Na habang pinipilit mo or sinisikap mo, hindi pinipilit, sinisikap mo na makasunod sa Diyos, to live out that freedom from the truth na naintindihan mo mula sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit madapa ka, kahit magkamali ka, kahit na sabihin natin na magkasala ka, again, and again, and again, yung grace ng Lord will cover you. God will help you through His Holy Spirit. Kahit nagkakamali ka. Kasi we have to understand, we are still living in the flesh. May flesh pa rin eh. At ito yung nag-uudyok sa atin na gawin lahat ng bagay na hindi sang-ayon sa gusto ng Diyos. But the good thing is, you have God's Spirit, which will guide you, which will empower you to do what God wants in your life. Pinalaya ka ni Kristo, hindi para magpatuloy sa pagkakasala, kundi para mamuhay ka ng sang-ayon sa gusto niya. Magawa mo kung saan ka tinawag ng Diyos, yung purpose na binigay niya sa'yo. No? So, again, this is a daily walk. Sabi diyan, stand firm. Kailangan yung maging matatag. Tatagan ninyo. No? Alam niya na magkakasala tayo. Alam niya na magkakamali ulit tayo. Kasi yun na nga yung history of mankind eh. Di ba? Sabi nga, sumusunod, nagkakasala ulit eh. Sumusunod, kasala ulit. Sumusunod, sumusumay, sumusunod, sumusumay, sumusunod, sumusuway. Yun yung cycle natin, mga kapatid eh. It's because we are still in the flesh. But there will come a time, no? When completion comes, pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na mangyayari yun. Pero hindi naman ibig sabihin na hintayin natin siyang bumalik bago natin pagsumikapan. Kaya nga paalala sa atin, stand firm. Sa panahon na alam mong babalik ka or matetempt ka na naman na gumawa ng kasalanan, tatagan mo. Stand firm. Paalala mo ulit sa sarili mo yung katotohanan na you are now free from that.
that Christ has set you free. And He is now helping you para hindi ka mauhulog ng paulit-ulit na naman sa pares na bagay na kinahulugan mo before. No? Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. So, yan. Ito yung nakakatawa, mga kapatid. Kasi, nabalitaan niyo ba yung mga nakatakos na preso sa Batangas? Imagine yourself, ikaw yung makakita dun sa preso na yon. Tapos nakasuot siya ng ganyan. Ano yung maiisip mo? Tingin mo ba yung tong taong to tunay na malaya o hindi? Tingin mo? Hindi, di ba? Nasa labas siya, wala siya sa preso. Pero dahil suot-suot niya yung uniforme ng mga preso, isipin mo talaga, hindi pa rin malaya tong taong to. Malamang tumakas lang to. And this is not para ibaba yung dignidad ng ating mga preso. No? Pero, this is just an illustration for you to better understand na kahit tayong mga Kristiyano, pinalaya na tayo, nasa labas na tayo, kumbaga, we are free to do what God wants us to do. Pero still, suot-suot pa rin natin tong uniform na to. It's as if yung dati nating pagkatao, dala-dala pa rin natin hanggang ngayon. Tingin mo, pag tinignan kayo ng tao, tapos ganyan yung suot ninyo, may isip kaya nilang malaya talaga kayo. Kaya pwede ba mga kapatid, ianyayaan ko kayo na pwede ba kayong tumayo muna? Lahat po tayo. Yan. Sa lahat ng mga merong nasa unahan sa kanila, tingnan nyo nga kung yung likod ng mga nasa unahan ninyo may nakasulat na P. Sige, tingin naman kayo sa kabila, sa likod naman kayo tumingin. Yung mga nasa unahan nyo naman, tingnan nyo naman kung meron silang nakasulat na P sa likod. May nakita ba kayo? May nakita kayo? May nakita po ba kayo? Wala. Ibig sabihin niyan mga kapatid, talagang kayo ay tunay na malaya na. Pinalaya na kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat, kung mamumuhay kayo, hindi na kayo mamuhay na para kayong takas sa preso. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin Diyos. Maaari na po kayong umupo. Diba? So kung iniisip mo yung sarili mo na ngayon pinalaya ka ni Kristo, tapos inaalipin ka pa rin ng kasalanan, now this is a confirmation for you na ikaw ay malaya na. Huwag ka magpadala dun sa guilt, sa shame, at sa fear. Because Christ has already set you free. This is what freedom in Christ really is. That you are now able to live a life that is pleasing to God. Without your past creeping up again. Without your past hindering you from the future that Christ has set or has prepared for you. May hinanda siya para sa iyo mga kapatid. Kaya kanya pinalaya kasi meron siyang ipapagawa sa iyo. So wag mong hayaan na yung kasalanan mo, yung dati mong buhay, ang maging dahilan para hindi mo ma-fulfill yung bagay na gusto niya na magawa mo. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. Because this is what Christ really wants us to do. To love and to serve God and one another. You now have a new purpose. Dati, ginagawa mo lahat ng bagay para sa sarili mo. To satisfy yourself. But right now, you have a new purpose. It's to satisfy God. To please God. Actually, we can never really satisfy God. But we can please God. So, ang sabi niya sa atin, do not be just a Christian that is saved, seated, and satisfied. Ibig sabihin, dahil naunawaan mo na ikaw ay malaya na, parang okay ka na. Okay na ako. Okay na to. Hindi ganun, no? As someone who has been set free, you ought to serve one another in love. Kung ikaw ay tunay na malaya, sabi dyan, you ought to serve one another in love. Kaya sa madaling sabi, yung totoong malaya
na tao, yung totoong pinalaya ni Kristo, yung totoong meron ng freedom in Christ, ito yung taong marunong ng magmahal. At kapag naunawaan mo paano magmahal, madali na sa iyong maglingkod. Kaya ito yung gusto nating mangyari sa atin, mga kapatid. For us to really learn how to love. And for us to really serve God. Kahit na hindi tayo pinipilit ng ibang tao. Kahit hindi nasabihin sa atin. Kundi talagang out of our love for God, tayo na mismo yung magkukusa. Tayo na mismo yung kikilos para sa Diyos. Amen po ba? Do you love one another? Do you love God? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. We are told to, sabi dyan, do not use our freedom to indulge in the flesh. Huwag mong gamitin yung kalayaan na binigay sa ng Diyos para again mamuhay ka sa isang buhay na makasarili na naman. That the only goal that you have for yourself is to please yourself, to please what you want, to please or to do whatever you desire. But right now, ang gusto ng Diyos for you to learn how to serve. Use your freedom to serve one another humbly in love. Hindi kanya pinalaya para paglingkuran mo yung sarili mo. Amen po ba? Pinalaya kanya para paglingkuran mo siya, paglingkuran mo yung kapwa mo. Nang may pagmamahal. Amen po ba? Hallelujah. So, real freedom isn't selfish, but it's selfless. Dati namumuhay ka to satisfy your own desires. Just like the prodigal son. Yung ideya mo ng freedom is kapag nasasatisfy mo or napiplease mo yung sarili mo, yung desires ng flesh mo. Pero once you understood that Christ has set you free from your selfish desires, and He has now given you this desire to please Him and to please other people by serving them humbly in love, that's the time na talagang meron ka ng real freedom. If you now become selfless from your old selfish life, from your old selfish way. So, sa gabing ito mga kapatid, kung ikaw ay kagaya nung son, yung lost son, yung prodigal son, ang panawagan sa iyo ng Diyos, you come to Him. You come to God. And He will always be waiting for you. Just like the Father in the parable. Yayakapin ka niya ng buong buo. Buong pagmamahal. At ibibigay niya sa iyo yung pagtrato, yung inheritance, yung rights as His son and daughters. As part of His family. Kung hindi naman ikaw yan, at ikaw naman yung saved, pero during that time, kagaya nung prodigal son, meron pa rin siyang guilt. Hindi niya kayang humarap sa tatay niya na bilang isang anak, kundi parang ang pagmamakaawa niya, gawin mo na lang akong isang slave ulit. You're saved but still having guilt, shame, and fear. You are being reminded by Jesus na ikaw ay malaya na. Tunay na malaya na. Whom the Son sets free is free indeed. Because the Spirit of God is in Him. No? Malaya ka na. You're no longer bound by your flesh, but by the Spirit of God. So, kung ikaw naman ay ngayon walking in freedom, you need to serve humbly in love. You're not just being set free para lang sarilinin mo yung kalayaan na meron ka, na binigay sa iyo ng Diyos. But you need to use this para yung ibang tao, mahanap din nila yung kalayaan na natagpuan mo kay Kristo. Amen po ba? Kaya magpagamit ka sa Diyos. Paglingkuran mo siya at paglingkuran mo yung iyong kapwa. Huwag mong hayaan, mga kapatid, na yung kalayaan na meron ka ay ma-abuse mo ulit. To live again in your flesh. But indeed, use this
Use this freedom to glorify God the way He should be glorified. To be glorified in a way na hindi mo pa siya nag-glorify before. Gamitin mo yung buhay mo, yung kalayaan na meron ka na binigay sa iyo sa pamamagitan ni Kristo para papurihan siya sa paraang hindi mo pa siya napapapurihan mula pa noon. Amen po ba? Can we do this? Can we do this, mga kapatid? Can we do this? We need to do this. God will help us. Magtiwala lang kayo sa Kanya. He has set you free for this very reason. For you to serve Him and to serve other people. That the same kind of freedom na natagpuan mo, matagpuan din nila. Gamitin ka ng Diyos for His very specific purpose in His kingdom. At sa pamamagitan nun, marami pang mga tao ang mapabilang sa Kanyang kaharian. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Yes, Lord, we praise You, glorify You, Lord. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, pwede ba natin na palakpakan muli ang ating Diyos na buhay? Ang hirap makatagpo ng pamilyang magkukop-kop sa'yo. Ang hirap makatagpo ng mga tao na tutulong sa'yo. Sa mga oras na walang-wala ka, sa mga oras na feeling mo, kahit ikaw hindi mo kayang tulungan yung sarili mo. But this has been our situation ever since nung tayo ay mahulog sa kasalanan. We are helpless. Kahit na ikaw pa yung pinakamayamang tao sa mundo, kahit ikaw pa yung pinakadakilang tao sa buong mundo, kahit ikaw pa yung sabihin natin, pinakamatalino, pinakasikat, still those things will not save you from sin. Those things will not guarantee your salvation. And probably also, those things will not guarantee your freedom. Because again, the world tells us about this concept of fake freedom. Binigyan tayo ng konsepto ng mundo na kapag tayo malayo sa Diyos at kaya nating gawin lahat ng gusto nating gawin, yun yung time na tayo tunay na malaya. Pero ang totoo, mga kapatid, yun yung time na tayo ay kalunos-lunos yung ating sitwasyon. Tayo ay bihag ng kasalanan. Tayo ay malayo from our source, from our Creator. We are far from God's given purpose. At ipinamumuhay lang natin yung ating self-made purpose. Kaya nga ngayong araw na ito, mga kapatid, we thank God for being so generous to remind us na we are free. And that freedom is the freedom not to satisfy our selfish desires, but to please God. No? To learn how to be selfless. To learn how to live a life that serves Him and serves other people in love. So sa hapong ito, manalangin tayo sa ating Panginoon. Lord God, hallelujah, we praise and we glorify, Lord. Thank you, Lord, for everything, for your goodness, for your mercy, for your grace, and for your truth, Lord God, na ibinahagi mo sa bawat isa sa amin. And for this very reason, Lord, we are now having this full understanding na kami po ay malaya na. Lubos naming naunawaan, Lord God, sa pamamagitan ng iyong mga salita na kami ay malaya na. Hindi yung kalayaan, Lord, na binigay ng mundo, kundi yung kalayaan na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Na kung dati kami ay namumuhay na merong tanikala sa kasalanan,
Ngayon, pinalaya mo kami, Lord. Pinalaya mo kami na gawin lahat ng mga bagay na makakapagbigay ng lugod sa iyo, makakapagbigay ng kapurihan sa iyo, Lord. At mga bagay, Lord God, na alam namin na may patutunguhan. Thank you, Lord God, for this day. We have understood na yung mga bagay na gagawin namin sa buhay ay pawang mga investment namin, Lord. Ito po ay mga bagay, Lord God, na amin pong ini-invest sa inyong kaharian. At alam namin na someday, may mga kanya-kanya kaming reward from you. But again, teach us, Lord God, not to do all those things para lang meron kaming ma-receive na reward. But make us understand, Lord God, that gagawin namin yun because we have already received the promise, your reward, the greatest reward that we have, that we can have, our Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Lord, dahil alam namin na ang bawat isa sa amin ay makasalanan. Pero kahit na gaano kalaki yung kadena, kahit gaano kakapal yung kadena, kahit gaano kabigat, Lord God, itong mga bagay na ito na umaalipin sa amin, kahit gaano katibay ito, Lord God, for this has been for so many generations, it's been going on for so many generations, but yet, Lord God, walang bagay na matibay pagdating sa ginawa ng aming Panginoong Hesukristo. Kahit gaano kakapal yung mga bakal na yan, yung mga bagay na umaalipin sa amin, Lord God, natunaw ito sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo. And because of our Lord Jesus Christ, we have been truly set free. And just like Him, Lord God, we also pray that sa mga panahon na titira namin, Lord God, dito sa mundo, i-google namin ito, Lord God, sa pag-glorify sa iyo. At naunawa namin ngayon, Lord God, na hindi pahabaan ng buhay yung kailangan namin na pagtuunan ng pansin. Kundi how can we make this life more meaningful? How can we make this life, Lord God, more useful para sa kaharian mo? For you, for your glory, Lord. Hallelujah. Teach us, Lord, to obey you, to understand fully the purpose kung bakit mo kami pinalaya. Nang sa ganyan, Lord God, lahat ng gagawin namin ay pawang mga bagay na magbibigay ng kaluguran sa iyo. So that we won't waste more time, Lord, doing nonsense things, but doing things that will really last. Tunay nga, Lord, na maraming salamat po dahil pinapaunawa mo sa amin na maraming bagay ang pwede namin gawin. Pero tanging ang mga bagay lamang na ginawa para sa aming Panginoong Hesukristo ang alam naming mananatili. Ang alam namin, Lord, naglalago. Ang alam namin, Lord, na merong reward. Purihin ka, Lord God, dahil sa araw na ito, tunay nga na you are truly amazing. And we pray, Lord, that everything in our lives, even ourselves, our desires, our dreams, Lord, our relationships, our all aspects of our life, Lord God, maging ikaw yung sentro nito. At pawang, Lord God, ito po ay magbigay ng kapurihan sa iyo. Hindi po para sa aming sarili, Lord, kundi para lamang sa iyo. And even sa church na ito, Lord God, at sa kapwa namin, Lord, na bahagi ng katawan mo, katawan ni Kristo. Maging ikaw nawa, Lord, maging sentro, Lord God, ng lahat-lahat ng ito. At dalangin namin, Lord, na one day, as your body, we will become united. At maraming salamat po dahil unti-unti ka na pong nagbibigay, Lord God, ng mga bagay na maaaring makapagbigay sa amin ng realizations na sa'yo lang kami dapat tumingin. Sa'yo lang dapat kami mag-focus. Ikaw ang maging sentro ng lahat-lahat ng aming ginagawa. Hindi ang aming mga sarili, hindi ang aming mga gusto, Lord, kundi ikaw lamang. Tanging ikaw lamang, Lord. At sa hapong ito, Lord, teach us everything that we need to do. Tell us, Lord, about your purpose, about
the mission, Lord, na gusto mong ipagawa sa amin specifically sa bawat isa. So that we may contribute, Lord God, sa iyong kaharian. And that one day, your body will be fully united, Lord. At pare-parehas naninindigan, pare-parehas, Lord God, na pinamumuhay, Lord God, ang kalayaan na na-receive namin from you. Maraming salamat po, Lord, that from this day onwards, alam namin that there is assurance na hindi mo kami pababayaan at di mo kami iiwan. Lalong-lalo na kung ikaw ang gagawin naming sentro sa lahat ng bagay. Purihin ka, dakilain ka, o aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po for the salvation, for the freedom, for the love, for the mercy, for the grace, for the truth. Hallelujah. We praise you. Amen. Amen and amen.